sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa nakapagsalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y inuukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung paanong namumuhay tayo sa liwanag, kung paano'y siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama. At yan si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ipagpatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatan, tuloy-tuloy na nanalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Magsitay na po lahat.
tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kaniya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kaniyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na araw ng Oktaba ng Pasko. Oktaba, ibig sabihin ay 8. 8 araw simula noong pagsilang hanggang sa January 1 ay 8 araw. 8 araw ng pagdinilay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. 8 araw kung papaanong ang kasaysayan ng pagliligtas ay nagsimula sa Bethlehem, kung saan ang salitang nagkatawang tao ay naging Emmanuel at kasama natin. Kaya nga po ang ating unang pagbasa ay galing kay San Juan na siyang pinagmumulan ng tunay na dahilan ng pag-ibig. Dahil sa kanya, ipinakikita niya kung papaanong ang pag-ibig ng Diyos ay naramdaman ng sanlibutan. Sa araw na ito, huwag ninyong gawing normal ang manloko. Kasi nga sabi nila, niños inocentes. Huwag kang magagalit kapag ikaw ay niloko. Kapag it's a prank, kapag kay finrank, hindi po. Dahil hindi po nakatutuwa ang loko o ang birong kamatayan. Hindi po nakatutuwa kung ang buhay ang pinagmumulan ng mga birong ito. Hindi po maganda
at hindi po ito kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, makikita natin ang dalawang klaseng tao. Una, si Herod. Sino ba si Herod? O sino ba si Herodes? Nakita natin na siya ang Roman administrator ng Tetrarch. Yung Tetrarcha, hinati nila sa 4 ang buong bayan ng Israel at bawat isa ay may namumuno. 2 ang kay Herodes. So nakita nyo na kung gaano siya kaswapang sa kapangyarihan. At si Herodes ay mayroong untouchable. Yun bang hindi mabusog-busog na pagnanasa sa kapangyarihan. Yung katakawan sa kapangyarihan. Na dahil doon, na kaya niyang pumatay ng kahit sino para lamang siya ay manatili sa kapangyarihan. Nakagugulat nga na kahit ang kaniyang asawa ay kaniyang pinapatay. Hindi pa yun sapat. Pinapatay din niya ang kaniyang 3 panganay na anak at ang kaniyang biyenan sa ngalan ng kapangyarihan. Kaya mauunawaan natin kung bakit napakadali sa kaniyang magpapatay ng mga batang 2 taon pababa dahil siya ay natitrigger na mayroong kukuha sa kaniyang kapangyarihan, na mayroon ng taong lumitaw at isinilang na papalit sa kaniya. Gayong napakabata pa ayon sa hula ng mga propeta. Ganun siya katindi sa kapangyarihan. Sa kumpas ng kaniyang kamay, na patayin ang taong ito, gagawin ng kaniyang mga utusan. Untouchable, walang kabubusugan, parang mas tuwang-tuwa pa siyang pumapatay dahil ang kaniyang kasaysayan ay kasaysayan ng pagpatay. Ang ikalawang taong dapat nating tingnan ay si San Jose. Dahil sa panaginip na ibinigay ng mensahe ng anghel, bilang tatay, kailangan niyang sundin ang bilin ng anghel. Kaya kahit na mahirap sa kanilang kalalagayan, sila ay naglakbay ng 100 miles hanggang doon sa boundary ng Ehipto at Israel. Imagine the hardship at ang sitwasyon na dapat nilang daanan. Marahil si Maria, Jose at Jesus ang unang Filipino OFW. Ayon man nilang umalis, pero kailangan para sa kanilang kaligtasan. Si San Jose na walang salita. Si San Jose na palaging nakatuon sa tinig ng Diyos ay sumusunod at nanindigan para sa kaniyang mag-ina. Si San Jose na larawan ng pagsunod sa Diyos, wagas na pagsunod sa Diyos hanggang mailigtas niya ang batang sanggol sa kamay ni Herodes. Napakaswerte. Siguro ito talaga ang itinalaga ng Diyos
na ang taong matuwid na si San Jose ang kaniyang maging tatay para pangalagaan ang magiging daan ng kaligtasan. Pumili tayo sa dalawang tao. Yung mga ganid sa kapangyarihan na hindi nabubusog sa kapangyarihan, o yung taong sumusunod sa Diyos kahit alam niyang mapanganib ang pupuntahan. Parang minsan, mas malala yung ating pagpanig sa mga taong uhaw na uhaw sa kapangyarihan. Bakit? Kasi mas madalas, uhaw din tayo eh. Uhaw tayo sa pera. May pera na. Gusto pa. Kulang. 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 Hindi naman talaga magiging sapat kapag ang isip mo ay palaging kulang. Marami ng bagay na nakamkam, kulang pa rin. May nagagamit na cellphone, gustong palitan kasi gusto niya bago. Kailangan updated. Pareho ring nakakatawag. Pareho ding nakaka-text. Pareho ding nakaka-picture. Pareho ding nagsasabi ng oras. Ganon tayo minsan. Whether we like it or not, may attitude tayo ng kawalang kabusugan. Mga taong gustong sikat. Yung mga taong gustong nasa pedestal. Yung mga taong palaging gusto sila ang bida. Marami nun sa ating paligid. Sana makakita naman tayo ng San Jose. Tahimik, nangangalaga, tumitindig sa oras ng panganib. Kaya nga si San Jose ang protektor ng simbahan dahil kaya niyang pangalagaan tayong lumalapit sa Kanya kung papaano niyang pinangalagaan ang batang Jesus nang siya ay wala pang kakayahan. Ang Niños Inocentes na nga batang nag-alay ng buhay ay pagpapakita na sa kabila ng saya, sa kabila ng pagdiriwang na dala ng Pasko, ay may mga bata nang nagsakripisyo dahil sa walang kabubusugang kapangyarihang nais ng tao. Ang taong walang kabubusugan ay may kahihinatnan. Lahat po tayo ay maging satisfied kung ano ang ibinibigay ng Diyos sa araw-araw. Huwag na tayong maghangad pa. Bagkus maghangad kung papaanong ang biyayang ibinigay kay San Jose ay atin ding matanggap upang madala natin ang ating sarili, ang ating pananampalataya hanggang sa dulo ng ating laban. Sabi nga nila, choose your battle. Piliin mo ang iyong laban. Ang pagtakas nila sa Ehipto ay hindi simbolo ng pagiging duwag, kung hindi pagpili sa tamang laban kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Sa ating buhay, pagiging Kristiyano, hindi lahat ng gera
sinusuong. Kailangan nating isipin na ang lahat ng laban ay hindi worth fighting. Dapat ang laban ay nakalaan sa kaligtasan ng kaluluwa at kaligtasan ng bawat isa. Maging San Jose po tayo ngayon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, isinilang si Kristo ang ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang sa kalaunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng kaharasan sa ating mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat ng nagpalaglag na sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi na isilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Sa sabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo na sa Belen nagbabantay si San Jose. Sintahing mahalin ang sanggol ni Maria. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayan mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para naman pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. With the body and blood of Christ, give peace. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama si Maria, purihin siya tuwi na. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan, ang sanggol sa sabsaban. Siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita, para ang iyong anak ay papurihan, ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kaniyang pagsilang bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.